Isang araw nga lang di umuwi yan, umiiyak na ako eh. Ngayon pa kayang 2 araw. Alam nyo naman, si OA ako. Oh, wait lang, di ba? Liko talaga na kamay niyan. Ako talaga taga-ayos ng gamit niya kasi kapag siya, kung ano-anong damit yung kukunin. Bay kasi pumorma yan si housemate eh, kaya napakadami niyang damit. Pero 2 piraso lang lagi yung ginagamit niya. Kaya hi people of the world! So today, last vaccine na nga ni Aiden. At nandito na kami sa center. Bali, pangatlo na kami sa pila. Akala ko nga ako pa yung una kasi maaga pa. Pero carry lang. Kasi naman, as in tapat lang namin to. Buti nga habang nag-aayos ako ng gamit namin. Eh kusa na siyang nagising. Kaso naman, inaantok pa siya. Kaya inihele ko muna. Nabago na naman kasi ulit yung oras ng tulog nito. Kaya puyatan na naman kami hanggang 2 a.m. Pansinin niyo yung lips niya. Ganyan na ganyan yung lips ni housemate. Kaya ang sarap-sarap i-kiss eh. Tulog nga siya nung navaksinan. Kaya nagulat. Ayun, umiyak. Hindi ko na din siya nabidyohan. Pero tumahimik din naman yung pagkatayo namin. At pagka-uwi ito, parang hindi vinaksinan. Napakatapang. Tapos si housemate, patulog pa lang yan. Kasi panggabi na nga siya sa work. Eh, hindi yan nakakatulog kapag may ilaw. Kaya, ino-off niya. Tapos pansinin niyo tong wallpaper namin. Hindi ko pa talaga siya pinapalitan. Kasi naman pala kutkot to si Aiden. Bali, ang ginagawa ko dyan, kapag kinukutkot niya yung scotch tape, papalitan ko na naman ng scotch tape. Hindi ko na papaayos to kasi nga, planning na kami ni housemate bumukod. Nako, i-update ko na lang kayo kung ano talaga ang plano namin. Dahil pabago-bago yung isip ko. Eh, kung ano naman kasi yung gusto ko, yun din yung gusto ni housemate. Eh, basta. Tsaka ko na ichichika yan sa inyo. Kaya pagtsagaan nyo na lang tignan yung background ko, ha? Pag nakita nyo yung sira-sira, hayaan yun. Kinukot-kot kasi yan ni Aiden. Ayaw niyang tantanan. Struggle siya kasi ang taba niya na. Hirap na hirap siya sa pagsisip. So, ewan ko kung malulungkot ako o matutuwa ako ngayong araw. Kasi naman, 2 days hindi uuwi to si housemate. May seminar kasi sila sa City Hall ng Quezon City. Tapos umaga yon. Ang pagkakaalam ko is 7 or 8 a.m. hanggang 4 p.m. yun. Tapos diba may pasok siya ng gabi. So dire-diretso. Kapag umuwi pa siya dito, maliligo lang. Tapos aabutan pa siya ng traffic kasi nga rush hour. Oh, wait lang, diba? Likot talaga na kamay niyan. Mamimiss niya daw kasi ko. So, ayun na nga, tuloy tayo. Sabi ko din sa kanya, wag na siyang umuwi. Para hindi na ma-hassle ba. Doon na siya maligo, kaya pinrepair ko na yung mga gamit niya. Ako talaga taga-ayos ng gamit niya kasi kapag siya, kung ano-anong damit yung kukunin. Bay, kasi pumorma yan si housemate eh. Kaya ako yung pumipili lagi ng susuotin niya. At napakadami niyang damit. Pero 2 piraso lang lagi yung ginagamit niya. Kaya pag aalis kami or may pupuntahan, pakuha pa lang siya ng damit, sinasabi ko na agad, ako na, umalis ka dyan. Tsaka magugulo na naman yung cabinet. Kasi si kuha lang yan, di na marunong magbalik. Yung kakatiklop ko lang wala. Pag siya ang kumuha, gulo-gulo na naman. Oh, dahil nga mamimiss ko siya, papalambing naman tayo. Isang araw nga lang di umuwi yan, umiiyak na ako eh. Ngayon pa kayang 2 araw. Alam nyo naman, si OA ako. Parang feeling ko ba may kulang sa akin, ganun? Ang landi, nakakairita. Share ko nga lang ulit kasi dati nung magjowa pa lang kami, tigasin na yan si housemate. Tiga luto ko, tiga suklay, tiga plancha, tiga hatid at sundo. Kaya naman mahal na mahal ko yan eh. Paisa nga. Chares. Maglulumbay-lumbayan na naman ako. Di pa nakakaalis, namimiss na agad. Anyway, see you on my next vlog. Thank you for watching.